And ngayon, tayo po ay sa panibagong series natin ngayon. Yan. Ito po, basahin natin. 1, 2, 3, go. Ayan, uncontainable God. So, bago natin lamanan yung mensahe, bago natin basahin yung verse, i-define muna natin yung salitang uncontainable. Bagamat may idea na tayo kung ano ibig sabihin ng uncontainable. So, ibig sabihin po nito, syempre, yan, cannot be contained. Ayan. Ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng ikulong lang. Hindi mo siya, cannot be restrained, hindi mo siya kayang pigilan, cannot be stopped, cannot be thwarted. Nasa kanta natin yan, di ba? JSOSCC. Cannot be thwarted, cannot be overcome, hindi pwedeng matalo, cannot be resisted, hindi natin kayang labanan, and cannot be suppressed. And isa pa, yung positive naman, without limits and without boundaries. Walang hangganan, walang limitasyon. Yan lamang yung ilan. Napakarami po. Pag sinabi po nating uncontainable, hindi ho natin ito kayang pigilan. Hindi natin kayang ikulong. Hindi natin kayang limitahan. So yun po ang Diyos natin. He is uncontainable. At hindi po sasapat ngayong linggong ito, yung uncontainable God. Kasi napakarami pong katangian ng Diyos na uncontainable. Okay? So mamaya tignan natin kung ano yung unang-una nating tatalakayin, pag-aaralan. So ngayon, para mas maintindihan pa natin yung salitang uncontainable, meron tayong illustration dito. So, science muna tayo. Dalawang klase, no? Kasi minsan kadalasan kasi, yung uncontainable, ibig sabihin, meron dalawang klase yan na puputok siya because of the immense pressure. Unang-una po yung tinatawag na explosion. Familiar? Sino mahilig sa science dito? Ayan. Pag sinabing explosion, yan po yung strong pressure from within. Pag sobrang lakas ng pressure, anong mangyayari? Puputok, for example po, yung lobo. Ano yung pressure na nasa loob? Sobrang hangin. Kahit sa mga gulong, di ba, pag pumuputok, lahat ng sobrang lakas ng pressure, at nakakulong yung malakas na pressure na yon, puputok siya. Ano pa? Halimbawa, yung butchi. Sino po dito pumuputok ang butchi? Diba? Yan. Sa prayer meeting namin, sa akala nila, joke ako. Pero pag sinabi ko kasi pumuputok ang butchi, diba? Naggangalit. Bakit po? Kasi ang butchi po talaga, dapat hindi siya pumuputok. Pero may instances na pumuputok siya because of the strong pressure. Ewan ko kung napanood yun na po itong balitang ito. Ito, yung kay pampipiliwan natin. May lang naman siya, yung pumutok na butchi. Subukan nga natin i-play kung kaya. Kaya, pag hindi po, panoorin nyo na lang. Yan. Literal na, pumuputok. Ay, kukuha naman yung buto ng mga butsian ni Uy. Strong pressure from within. Ano naman yung kabaliktaran niya? Ito naman po yung tinatawag na ayun yung mana. Next tayo. Yung tinatawag na implosion. Yan. Implosion po ang kabaliktaran niya. Kung yung strong pressure naman ay yung explosion nasa loob, yung implosion naman ay nasa labas. Dito po, for example po, ito po nung 2023, nagkaroon ng implosion, yung Ocean Gate Titan submarine. Mayayaman po yung mga yung mga sumasakay dyan. At ang goal po nila, makapunta sila doon sa Titanic na lumubog. Napakaliit lang po niyan. And noong 2023, nag-implode, hindi po explode. Ibig sabihin, di ba, yung mga marunong lumangoy, anong pakiramdam nyo pag nasa 10 feet na kayo? Meron ba dito? Pakaunti lang yata, marami sa atin, langoy suso no? Pag langoy suso, nasa gilid lang tayo, di ba? Nakakapit lang tayo sa gilid. So, pag sinubukan nyo pumunta ng 10 feet sa ilalim, ano pakiramdam sa tenga? Ay, sige, masakit po. Masakit, parang pinipit-pit yung tenga mo. Para siya nakakabingi. Habang lumalalim ka ng lumalalim, nagkakaroon ng strong pressure. So parang puputok yung tenga mo, yung eardrums mo. Yung iba nga nabibingi, di ba, yung mga muroami. Pag habang lumalalim ka, ang tawag po dyan, deep sea implosion. Because of the strong pressure, hindi na makontain nung Titan, submarine na yan, hindi makontain yung strong pressure from outside, nag-implode. Isa pang halimbawa ito, yung mga tanker. Nangyayari din po yan. Nagkakaroon ng implosion, pag wala na yung laman, tapos sinil mo na siya, and then yung nagkakaroon ng negative, so zero pressure sa loob,
At dahil doon, hindi niya na makayanan yung strong pressure from outside, nagkakaroon siya ng tinatawag na implosion. So makikita natin yung pressure, strong pressure, hindi ma-contain. Kaya nagkakaroon ng explosion or implosion, depende doon sa sitwasyon. So ganun po yung uncontainable. And for example, itong illustration natin, uncontainable pressure. So ngayon, pag sinabing uncontainable God, ano ba yung something na hindi po uncontainable kay God? Napakarami po. Pero sa ngayon, magfo-focus muna tayo sa isang bagay na uncontainable po kay God. So, for that, tayo pong lahat ay tumayo at basahin po natin ang ating verse ngayon mula po sa Isaiah chapter 55 verses 8 and 9. Yan, 1, 2, 3, go. Ang sabi ni Yahweh, ang aking kaisipay, hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa sa inyong kaparaanan. At ang aking kaisipan ay hindi maabot ng inyong kaisipan. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, maraming salamat po. Bagamat ito po'y alam na namin, Panginoong Diyos. Pero gusto po namin na yung uncontainable God, your uncontainable wisdom, Panginoon, ay gusto naming maranasan, Panginoong Diyos, at gusto naming mai-apply sa buhay namin, Panginoon. Kaya ang hamon at aral nito, Panginoon, tulungan nyo kami, o Banal na Espiritu. Turuan nyo kami, o Banal na Espiritu. Nang sa gayon, Panginoon, na magtitiwala kami sa iyo, sa iyong karunungan, sa iyong gabay, sa iyong kaparaanan, Panginoong Diyos. Pagpalain niyo po kami sa pag-aaral ng iyong salita sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay umupo. Again, tayo po ay nasa series natin hanggang May ito, Uncontainable God. And ano yon? Isa doon is yung kanyang katangian, yung uncontainable wisdom. Yan. So hindi na po pag ang Diyos po kasi is sa mga katangian niya, ito po yung mga katangian ng Diyos na hindi po natin kayang taglayin. Merong mga katangian kasi ang Diyos na pwede po nating taglayin. Yung peace of God, yung joy, we can love, 'di ba? Yung fruit of the Spirit, yung long-suffering, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness. Yan po yung ilan. Yung pagpapatawad, yun yung mga katangian ng Diyos na kaya po nating taglayin. Pero kung merong mga katangian ng Diyos na hindi po natin kayang taglayin, ito po yung isa po doon, yung uncontainable wisdom. Yung karunungan po ng ating Panginoong Diyos. At ang Diyos po, ang kanyang description ay omniscient or yung kanyang all-knowing God. Alam niya ang lahat ng bagay. At ito po ay napakahalaga po na lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, actually kahit even before, lalong-lalo na ngayon na napaka-unstable ng ating mundo, ng ating bansa. Di natin alam kung ano yung gagawin natin minsan, paano tayo magpaplano, kasi gusto mong magplano, magnegosyo, pero ang gulo-gulo ng bansa, ang gulo-gulo ng mundo. Meron kang pangarap sa future, pero paano mo tutuparin yon? Dito po napakahalaga na kasama po natin ang Diyos natin na full of wisdom. So ngayon, base po dun sa verse na nabasa natin, dalawa, na maiksi lang po yung outline natin at sana matapos natin na maaga, dalawa pong bagay na matututunan natin dito patungkol po sa uncontainable wisdom of God. Basahin natin. 1, 2, 3, go. Walang makapapantay sa karunungan ng Diyos. Opo, wala pong makapapantay sa karunungan ng Diyos. And may mga pagkakataon na siguro sa buhay natin, minsan napapagdudahan natin ang Diyos minsan, yung kanyang mga pamamaraan, yung kanyang desisyon, yung kanyang karunungan. Pero sa kaduluduluhan pa rin, hindi ho natin pwedeng sabihin na mas magaling tayo sa Diyos. Sa kaduluduluhan, hindi natin pwedeng sabihin na mas marunong tayo sa Diyos, mas alam natin yung dapat gawin. Kasi po, sa totoo lang, at sinasabi na rin ng Biblia, at marami sa atin naniniwala rito, bagamat minsan, ang hirap, di ba? Yung parang yung binahagi kanina ni Ate Gracie, di ba? Yung hindi natin minsan maintindihan yung pamamaraan, yung wisdom ng Diyos. Ang hirap magbigay Bibigay mo yung 10%. Pero ang Diyos natin, alam niya ang lahat ng bagay. Nakikita niya ang lahat ng bagay. At ang Diyos natin na sinasampalatayanan, wala hong makakapantay sa karunungan. Kahit pa yung pinakamatalino
sa atin. Sino ba pinakamatalino dito? Kahit yung pinakamatalinong tao sa buong mundo, katiting lang po tayo. Ang kaalaman po natin sa Diyos ay napakaliit lang po. Alam natin na ang Diyos natin makapangyarihan. Alam natin na ang Diyos natin mapagmahal. Pero alam nyo po, no, marami pa tayong hindi alam tungkol sa Diyos unless God will reveal to us. Kasi yung alam natin ngayon sa Biblia, yan lang yung mga bagay na ipinahayag ng Diyos o niya sa atin, ni-reveal niya. Pero lahat ng kanyang kabuuan, hindi yun natin alam. Kaya minsan, until now, pinagdedebatihan pa rin yung Trinity, yung paano naging karoon ng God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Paano isang Diyos, tatlo? Sa totoo lang, mahirap po talaga intindihin. That's God. The moment that you will understand God, hindi na siya Diyos. Ibig sabihin, naabot mo na naintindihan mo na. Ang karunungan po ng Diyos, wala hong makapapantay. Malinaw na sinabi po dito sa verse na binasa natin kanina, ang aking kaisipay, hindi ninyo kaisipan. Ngayon, mas maraming opportunity na na matuto tayo. Noong unang panahon, ang opportunity para matuto ka, magbasa ka ng encyclopedia. Kung meron ka mga Groilers, ano ba yung mga sikat noong unang panahon, mayaman ka na po nun. Baka meron dito mga ahente dati, di ba? May kapit-kapit, para silang yung nagtitinda ng yung Yakult. May mga ganyan, encyclopedia, no? Tapos bibili ka, tapos may mga bisita ka, naka-display yun. Kasi para kang para kang mayaman na nun, unang panahon eh. Kahit hindi mo binabasa, kahit tamad ka magbasa pero bumili ka ng encyclopedia, parang something na proud ka eh. Pero ngayon meron ka ng ChatGPT, meron ka ng Gemini, meron ka ng Siri. Pag tamad-tamad ka, di ba, ayaw mo mag-type Siri. Anong meron sa April 9, Siri. Wala tayong Siri, no? Kasi konti lang may Apple, ano? Ano ba tayo? ChatGPT. Pero kahit po yung mga ChatGPT na yan, yung mga AI assistant na yan, wala ho silang sakatiting sa karunungan ng Diyos. Ang aking kaisipay, hindi ninyo kaisipan. Ang isip ng Diyos, hindi ho natin kayang taglayin. At malinaw yung description dito. Mas mataas kaysa lupa. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa. Para maintindihan natin yung kung paano yung layo ng distansya ng karunungan ng tao at ng karunungan ng Diyos, nagkaroon ng description dito. Malinaw illustration. Yung lupa at distansya ng langit. When we say sabi sa English heavens, yung distance ng lupa sa langit, napakalawak po. At unlimited yan. Sabi pa rito, ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Yan po ang katotohanan niyan. Hindi natin kayang abutin ang isip ng Diyos, ang talino ng Diyos, ang karunungan ng Diyos. Sa katunayan, kung makikita po natin sa Bible po, no, sa Tagalog ito yung description hindi maunawa ang karunungan. Hindi maabot. Pero sa English po, no, ito yung ilan mga versions na lumilitaw. Pag dinidescribe ang karunungan ng Diyos, unang-una po, incomprehensible. Pag sinabi, sa Tagalog Tagalog po nito, lahat ay hindi maintindihan. Pero tignan lang natin sa English, kasi iba't ibang version, iba't ibang ginagamit. Incomprehensible, ibig sabihin, hindi natin matarok. Ang lalim ng Tagalog, ano? Hindi maintindihan. Ang taas ng karunungan ng Diyos. Tapos, minsan gumagamit din ng salitang unsearchable sa Romans 11. Ito yung ginamit sa NIV yata. Unsearchable, hindi natin maabot ang lalim ng karunungan ng Diyos. Gumagamit din ng salita. Ito naman, ito yung ginagamit sa NASB, NASB. Yung inscrutable sa Isaiah chapter 40 verse 28. Inscrutable yung salitang ginamit sa NASB. Lagpas sa pangunawa ng tao ang karunungan ng Diyos. And then, infinite, walang katapusan ang karunungan ng Diyos. Ito po yung ilang mga salita to describe. Unfathomable. Ang lalim, hindi kayang sukatin ang karunungan ng Diyos. Wala hong makakaabot sa atin. And kaya minsan, minsan may dumarating po sa punto ng buhay natin na minsan napapagdudahan natin ang pamamaraan ng Diyos, ang karunungan ng Diyos. Pag tayo ay nakakaranas ng matinding pagsubok. Minsan nakakalimutan natin yun Kaya minsan, pag hindi natin alam yung gagawin natin, nakakalimutan natin na lumapit una sa Diyos, na nakikita at alam ang lahat ng bagay. Kaya nga sa mga pangarap natin, di ba?
sa mga plano natin, malinaw na sinasabi sa Bible, commit. Yung whatever your plans, commit to the Lord kasi nakikita ng Panginoon. At bilang application po, so what? Kung ang Diyos natin, yung kanyang karunungan ay napakalawak, walang katapusan, uncontainable wisdom, so what naman for me? Ito po yung application natin na dapat natin gawin. 1, 2, 3, go! Mapagkakatiwalaan natin ang karunungan ng Diyos. Dapat po natin pagtiwalaan ang ating Panginoong Diyos. Sa mga mag-aaral, nagkakaroon ng plano, pagkatiwalaan natin ang plano ng Diyos. Sa mga nagbabalak na mag-apply ng trabaho, pagtiwalaan natin ang plano ng Diyos. Mananalangin tayo, ipagpasa Diyos natin. Gagawa tayo, pero hindi natin kakalimutan sa bawat takbang natin, kailangan lagi natin kasama ang Panginoong Diyos. Huwag ho nating iisipin ng ganitong pamamaraan, kasi minsan, ipagpipray ko muna bago ako kumilos. Minsan po mali po yun. Kumilos muna kayo. Kasi minsan sa pagkilos mo, tsaka palang gumagawa si Lord, nililinaw yung daan. Halimbawa po, itong empowerment retreat natin, bagamat ang prayer po natin, sa labas tayo. Pero actually, behind the scene, gumagawa po kami, pumupunta kami ng mga possible places na pwede natin pagdausan ng ating empowerment retreat. Nananalangin tayo. But behind the scene, kumikilos din kami. Kasi katunayan nga, minsan iba kasama ko yung mga dad, sila Tatay Jerry, pinunta namin yung magandang lugar. Sabi, pwede tayo dito, Tatay Jerry, Tatay Neil, kasama ko na sila Ronron nun. Pero hindi na tayo natuloy. Kasi after all, na lahat ng mga ginagawa natin, may mga kasama tayong kumukontak, parang dinadala pa rin tayo ni Lord dito. I-gets po natin, ang pananalangin ng gabay na karunungan ng Panginoong Diyos, hindi po ito excuse para maging tamad tayo. Hindi ito excuse para wala tayong gagawin. Gagawa pa rin tayo, kikilos pa rin tayo. And then along the way, habang ikaw ay kumikilos, mas magiging malinaw ang daan. Diba? Parang ito dito ako dinadala ng Panginoon. Diba? Meron nga akong diba minsan napalayas ka sa lugar nyo. May mga ganong pagkakataon Lord, bakit ako napalayas sa lugar ko? Then after 10 years, 5 years, na-realize mo, wow, kaya pala. Dahil ito pala yung pamamaraan, ito pala yung karunungan ng Diyos. Mas alam niya, nakikita niya yung future, mas okay dito, na kami ay tumira dito. Pagtiwalaan po natin ang karunungan ng Diyos. Kasi ito po yung sinasabi sa Romans 11:33. Lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Ano yung kayamanan na tinutukoy dito? Ano yung masaganan na tinutukoy dito? Di matarok o di maintindihan. Ang kanyang karunungan at kaalaman. Diba? Sino ang makakapagpaliwanag? Hindi ho talaga natin abot ang karunungan ng Diyos. Kaya ang kailangan ho natin, pagkatiwalaan po natin ang ating Panginoong Diyos. Later on, sa paanong paraan, sa dulo, tingnan natin. Pangalawa, yan, last na tayo sa outline natin. Sana matapos na tayo. Gusto niyo ba? Maaga? Yan. Number 2. Basahin natin. 1, 2, 3, go! Yan, pinakamabuti ang kaparaanan ng Diyos. Dahil nakikita niya ang lahat ng bagay. Kasi ang karunungan ng Diyos, hindi lang siya kaalaman. Pag sinabing kaalaman, di ba yung acquired knowledge, natutunan mo lang siya, maaaring nagbasa ka, nag-training ka, dati hindi ka mekaniko, pero ngayon ang galing mo na magkalikot, kasi natutunan mo. Yung karunungan is something na ang Panginoon, hindi lang basta kaalaman, kundi nakikita niya ang lahat ng bagay. At dahil alam niya ang lahat ng bagay, nakikita niya ang lahat ng bagay, alam niya yung pamamaraan, yung dapat gawin. At malinaw na, again, na sinabi dito, sa binasa nating verse kanina, ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Yes, gagawa tayo ng plano, pero sabi sa Proverbs chapter 16 verse 9, ang tao gagawa ng plano, mag-iisip siya ng plano. Pero ang Diyos ang magdedirect ng kanyang steps. Ang Diyos ang mag-i-establish ng kanyang steps. Ang Diyos pa rin, yung kaparaanan pa rin ng Panginoong Diyos, yung pagtitiwalaan natin. Sabi dito sa verse 9, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. Hindi ho natin pwedeng paghiwalayin yung karunungan ng Diyos at ang kaparaanan ng Panginoong Diyos. Kung papapansin natin, for example ito, yung si Abraham, di ba? Nilinaw na ni Lord sa kanya, magkakaroon ka ng anak. Ngayon, tinupad ngayon ni Abraham sa kanyang kaparaanan. Anong ginawa niya? Actually, yung asawa niya pala yung nagbuyo. Sige, kunin mo tong alipin ko. Magkaroon ka ng anak sa kanya, yung kay Hagar. Lumitaw si Ishmael.
Ang tanong, kaparaanan ba ng Diyos yun? Hindi eh. Kaya kailangan pagtiwalaan natin ng kaparaanan ng Diyos. For example po dito, ito po yung sa story po ni Joseph. Bagamat yun po ay galing po sa AI, hindi natin alam kung ano itsura na yan eh. Maganda pala gumamit na ng AI, yung mga ganyang illustration para ma-imagine natin. Alam niyo po, ito, naintindihan ni Joseph yung kaparaanan ng Diyos, ang karunungan ng Diyos. Kaya hindi po siya nagkaroon ng tawag dito, matinding hinanakit sa kanyang mga kapatid. Kung kayo po kaya, yung binenta ng inyong mga kapatid, malamang sabihin nyo, babangon ako. Ako'y gaganti. Matalangan walang latay. Siguro ganun yung sasabihin nyo sa mga kapatid nyo, Pero alam nyo po si Joseph, wala po siyang ganun na hinanakit sa kanyang mga kapatid. Bakit siya nagpatawad? Kasi naintindihan kaparaanan ng Diyos kung bakit siya binenta, kung bakit halos na siya patayin, at naging alipin siya for ilang taon, more than 10 years. Siya po yung naging alipin, na-aresto, nakulong, hindi na naman niyang ginawang kasalanan. Pero ano sabi sa Genesis 50:20? Masama nga ang inyong ginawa sa akin, subalit ipinahintulot iyon ng Diyos. That's the way of God to save His people. Para sa kabutihan, at dahil doon, naligtas ang marami ngayon. Makapangyarihan na si Joseph dito. Pwede na siyang gumante. But Joseph understood the way of God, the wisdom of God. Alam ng Lord, kapag hindi ka naalipin, hindi ka mapunta sa Egypt, hindi ka benta ng mga kapatid mo, mamamatay kayong lahat. Bakit? Kasi nagkaroon ng taggutom. Yung taggutom nung unang panahon, napakatindi po. Hindi po tulad ngayon na meron kang dam, na meron kang mga technology, and take note, nasa Middle East po yan. Bago po magkaroon ng gera sa Iran, alam niyo yung problema ng Iran, ubos na yung tubig nila, yung sa dam nila. Kaya yung taggutom nung unang panahon, hindi lang po daan-daan nang namamatay, thousands. Tapos sasabayan mo pa ng mga salot. Kaya nakita na ng Diyos yun eh. Okay, dahil nakita na ng Diyos, because He's a God of wisdom, gumawa siya ng paraan. Sige, ito yung paraan na naiisip ko. Hindi mo naiintindihan ngayon, pero ito yung pamamaraan ko. Bebenta ka ng mga kapatid mo, maaalipin ka sa Egypt, naintindihan. At minsan may mga ganun pagkakataon, di ba? So, naniniwala ako marami tayong mga experiences. After 5 years, after 10 years, after 20 years, kaya pala. And because of that, nakaka-move on tayo. Minsan, kaya nating magpatawad. Yung mga taong, kasi minsan, yung mga taong tumulak sa'yo, nagalit sa'yo, nilayuan ka, yung pala, pamamaraan din ng Diyos para ikaw naman, ay kumilos ka rin, lumayo ka sa comfort zone mo, gumawa ka ng paraan. Diba? Sa panghalimbawa dito, ng kaparaanan ng Diyos. Yung sa Exodus, yung sila ay bago sila tumawid ng Red Sea, 'di ba? Nakapalabas na sila ng Egypt, pinalaya na sila ng Paraon. Sino yung gumagabay sa kanila? Si Lord, sa pamamagitan ng ulap na apoy. Sabi dito sa Exodus 13. Nang payagan ng Paraon ang mga Israelita, hindi sa daang patungong Filistia sila, pinaraan ng Diyos. Kahit na iyon ang pinakamalapit, pwede silang mag-shortcut. Pero bakit? Doon sila sa long cut, pinadaan. Kasi kung familiar po kayo sa geography, ang Egypt, ito Egypt, di ba? Sa taas niyan, nandito na yung Israel eh. Pero, kailangan yung yung view nyo. For example, ito yung Egypt, bakit dito sila pinatawid? Ano yung dito? Saudi Arabia. Hindi sila pina-shortcut sa taas na Israel, dadaan sila doon sa Sinai Desert. Bakit? Kasi ayaw niya ang mga Israelita ay mapasubo agad sa labanan. Nakita na ng Lord yun. At ito po hindi po alam ng majority ng mga Israelita, kaya nagagalit sila kay Moses eh. Kasi si Moses lang naman kinakausap ni Lord eh. Wala namang text dyan eh, chat group eh. O mga ka-Israelita, sabi ni Lord, punta daw tayo sa Nueva Beach. Ito yung daan natin. Kasi ayaw ni Lord na tayo ay mapalaban. Wala akong ganun eh. Tayo may GC tayo eh, di ba? Papaliwanag natin, di ba? Pero walang GC sa kanila. Over 600,000 sila. May mga hayop pa silang kasama. May mga bata pang kasama. At kaya maraming nagagalit. But that's the wisdom of God na hindi po nakikita ng tao. And then, aakalain ng Paraon na itong sa chapter 14, verse 3, pati yung Paraon, nalinlang. Aakalain ng Paraon na kayo nakakaligaw-ligaw nasa ilang sapagkat hindi ninyo malaman ang lalabasan. Kasi
Grabe, napunta sila para silang maze. Di ba, alam nyo na yung mga pinakita nating picture before, alam na natin yung itsura kung saan sila lumabas. Ito po no, sa Google Earth. Alam mo, dyan sila lumabas. Tawag po dyan, Nueva Beach. Kung meron kayong Google Earth, mamaya, tignan nyo yan, makikita nyo po yan. 600,000 Israelites, lumabas sila dyan, yung dinaanan nila doon. Kaya kung maiintindihan natin, yung mga papanood natin sa pelikula, yung katatapos na mahal na araw, yung 10 Commandments, di ba? Sikat na sikat nung panahon pa lang, di pa yata ako pinapanganak eh. May 10 Commandments na palabas sa TV every mahal na araw eh. Yung Pillar of Clouds, hindi ko maintindihan eh. Bakit kaya yung mga Egyptian ayaw pumunta sa kaliwat kanan, umiwas dun sa Pillar of Clouds na yon? Yun pala, ganyan pala itsura. Hindi ka pala makakapunta sa kaliwat kanan kasi merong bundok sa magkabilaan. At yung bundok na yan, hindi po katulad dito sa Angono, no? Bato po yan. So, ayun yung itsura niya, yan, yung sa Nueva Beach po yan sa Egypt. And then, ano nangyari? Yan ang karunungan ng Diyos. Kasi meron siyang kaparaanan. Ang kaparaanan niya, makita ng mga Israelita, pangalawa, makita ng mga kapitbahay na bansa na ang Diyos ng Israel, unang-una ay makapangyarihan. Pangalawa, na ang Diyos ng Israel ay ililigtas niya ang mga Israelita. Ang Diyos ng Israel, hindi niyo pwedeng espesyal ang pagtingin ng Diyos sa mga Israelita. May gustong ibigay na mensahe. Just imagine kung pina-shortcut niya, edi walang Red Sea crossing na babasahin, di ba? That's the wisdom of God. Minsan may mga bagay na pinapahintulot ang Diyos sa kanyang kapamaraanan para mahayag ang kapangyarihan, kadakilaan ng Diyos. Just imagine kung lahat smooth sailing, wala kang ka-struggle, di ba? Yung lahat na lang spoon feed ka. Lumaki kang wala sa hirap, lumaki ka sa yaman, hindi ka naghirap. Hindi mo alam ang ibig sabihin ng paghihirap. Hindi mo alam ang ibig sabihin ng struggle. At higit sa lahat dahil hindi ka nag-i-struggle, ito yung panahon na nakakalimot tayo sa Diyos. 'Di ba? And then isa pang halimbawa natin ng karunungan ng Diyos, yung kaparaanan ng Diyos. Ito, walang nakaintindi nito nung panahon nila. Siyempre, hindi natin maipagmamalaki ito eh. Naintindihan natin ngayon kasi nasa Bible na ito eh. Pero during their time, wala akong nakakaintindi. Yung kaparaanan ng Diyos ang kanyang pagliligtas. Sabi po dito sa 1 Corinthians, walang isa man sa tagapamahala sa daigdig na ito ang nakaunawa sa karunungan iyon. Ano po yung karunungan iyon? Na si Jesus, na anak ng Diyos, ay kailangan maipako sa krus. Wala akong nakakaintindi. Kaya nga pinapako nila eh. And even si Satan, tuwan-tuwa pa siya eh. Patay na. Diba? Hindi nila alam, after 3 days, babangon muli, mabubuhay na muli ang ating Panginoong Jesucristo. That's the wisdom of God. That is the way of God. Na kailangan ho natin. Diba? At dito po, no, at isa po dito na gusto ko pang ikwento, hindi ko po pala na ipaalam to kay Pastor Adel kasi siya na naman sa amin sa prayer meeting. Yung sa kanyang ibinahagi po sa lip balm. Sino ba dito mga nagli-lip balm? Yan. Kwento ko lang po na. Yung sa lip balm po, kasi syempre pag nagda-dry, ang lip balm po hindi lang siya pampaganda, no? Dati nagli-lip balm din ako eh. Kasi laging nagda-dry, for example ngayon dry. 'Di ba para kissable lips tayo mga ganyan. Para makintab-kintab. So ngayon pag nagda-dry po, maganda po may lip balm. May nakapagpayo po kay Pastor Adel na mag-lip balm. Tapos mula po sa kanyang baul ng kayamanan, parang si Pastor Adel po kasi para siya si Doraemon eh. Kailangan mo ng tissue? May huwagang tissue. Ano kailangan mo? Kape. Ang may huwagang kape. And to make the story short, meron akong lip balm. Ang may huwagang lip balm. Yan, lumitaw yung lip balm. Ang problema po, 10 years na yata yung lip balm. Diba? Baka expired na to Tapos dala-dala niya po nung Sunday. Dala-dala niya nung Sunday. Resurrection Sunday, tama-tama to, resurrection. After 10 years, mabubuhay na muli ang aking lip balm. Yan. To make the story short, nung nasa taas na po sila ng mga seniors, nalaglag po yung kanyang lip balm. Naku po, paano na yan? Wala na pong lip balm. Tapos sabi niya, baka paraan to ni Lord na huwag ko nang gamitin. Kasi 10 years na eh. Baka imbis na maging kissable lips, di ba? Imbis na red lips, or lalong mag-dry. Pero ito po maganda, no? Yung paraan ng Diyos. Yung paraan ng Diyos, yung lip balm nalaglag. Pero ito po yung paraan ng Diyos. Di ko alam kung araw na yun or kinabukasan. Kinabukasan, may
may nag-message po sa kanya, Mama Del, gusto niyo po ng lip balm? Diba? Siguro kung ikaw hindi mo naiintindihan ang kaparaanan ng Diyos, Lord, ito na nga lang yung lip balm ko eh. Ba't pa nalaglag? Pero sabi niya, hindi, baka paraan ni Lord to eh. Diba? Kahapon din may experience din ako na inaagalit ako sa Pure Gold eh. Sabi ko, ba't hindi pwede Gcash, hindi pwede Maribank dito? May Gcash kayo, hindi pwede Maribank. Yung pera namin, grocery namin, 1.5. Yung may 1.7 yata doon sa Maribank. Di lumabas kami ng Pure Gold, grocery kami, masama loob ko. Daig pa kayo ng OSIP, dali. Pwede yung Maribank eh. Sayang yung 2 points eh, yung 2 piso eh, mga ganyan. Pero maya-maya, nung gumagawa na ako ng outline kahapon, tumawag si Kuya JR. Si Kuya JR po yung kaibigan namin, sina Kuya Chris. Kasi nga yung namin, yung aircon, yung sasakyan walang lamig. Naghihintay pala si Tatay Jun Lucas, yung tatay po ni Ate Grace. Akala ko kasi hindi na matutuloy kasi nga wala akong nabiling tawag dito expansion valve. Punta ka dito sa And then to make the story short, tinanggal na nila expansion valve tapos yung may leak yung hose, pinapunta ako dito sa may shell. Dito sa may shell, tapat na merong aircon diyan eh. Pumunta na ako dito sa Rotec nung isang araw, walang expansion valve, ang mahal 2,000. Pero ang magandang bagay po, tumatanggap ng GCash. Tumatanggap ng GCash yung tindahan sa aircon. At ang lahat po na nagastos, 1,700. Wala po akong cash. Pero pwede yung GCash. Alam niyo po yung laman ng Maribank ko? 1,735. May butal pa, may suklipan 35 pesos. Pero naintindihan ko, paano kung yung Pure Gold merong GCash? Nagalit pa ako, no? Sabi, grabe yung kaparaanan ng Diyos. Naintindihan ko, kaya dahil doon, pinatawad ko na po si Pure Gold. Kasi okay lang din naman pala, Just imagine, wala ho kaming pagdudukutan eh. Wala ko saan kami kukuha dito. Siyempre, lalapit tayo sa mga utangan ng bayan. Pautang muna. Pero that's, maintindihan mo na lang pag andudong ka na eh, di ba? So, may mga bagay po na hindi natin maintindihan. But in the long run, after nung mangyari yun, ito pala ang kaparaanan ng Diyos. Ang Diyos po talaga, nakikita niya ang lahat ng bagay. He's the God of wisdom, and because of that, we must trust yung kanyang ways. Kaya nga bilang application number 2, 1, 2, 3, go! Pagkakatiwalaan natin ang kaparaanan ng Diyos. Yan, pagtiwalaan po natin ang kaparaanan ng Diyos. Pagtiwalaan natin ang kanyang karunungan, pagtiwalaan natin ang kanyang kaparaanan. Kapag ka meron pong bakit pinapayagan mo to? Meron ba akong nagawa? O baka meron kayong redirection? Diba? Yung sabi nga, alam ko na-share to dati ni Brother Ronald. Sabi niya, God's rejection is God's redirection. Kasi ang Diyos nakikita niya. Kaya mga kapamuso, ang karunungan ng Diyos ay hindi na lamang ito basta description lang of who God is. Mayroon pang mas malalim. At ito po'y aplikable at napakahalaga po sa buhay natin. Ang karunungan ng Diyos, hindi lang siya something na pwede nating describe, but it is also something that we can experience. The wisdom and the ways of God. At alam niyo po, babasahin ko po yung kanina again, yung sa Romans naman, lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Pero ito yung gusto kong i-focus yung pula. Sino ang makakaunawa ng kanyang mga pamamaraan? Wala hong makakaunawa sa kanyang pamamaraan. Pero, hindi po nagtatapos dun. Sabi dito, sino ang nakakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sino ang maaring maging tagapayo niya? Ang sagot po dyan, wala. Pero sinagot po yan ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 2. Yes, hindi natin maaabot ang pag-iisip ng Diyos, hindi natin maabot ang karunungan ng Diyos, pero ito po yung magandang bagay. Ano yung magandang bagay natin? Magandang bagay na iyon. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu mula sa Diyos upang maunawaan natin ang mga kaloob niya sa atin. Itong magandang bagay. The God of wisdom, the uncontainable God, yung kanyang wisdom hindi natin mako-contain, ang Diyos po nasa atin.
nagigets na po natin. You have the Spirit of God. Ano naman? To, pagpatuloy natin. Sapagkat ang taong hindi nagtataglay ng Espiritu ay hindi kayang tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kahangalan ang mga iyon at di nila maunawaan sapagkat ang mga bagay na espiritual ay mauunawaan lamang sa paraang espiritual. Kaya minsan, yung mga pinag-resign ni Lord, hindi nila maintindihan. Yun, di ba, yung naging trending before? Yung pinag-resign daw ni Lord. Sino ba yun? Si IC ba yun? Hindi nila maintindihan. Only with the Spirit of God can understand that. Itong, for example, ito, yung sa Detroit Pistons, tapos na-trade siya sa Chicago Bulls, ang pangalan yung Ivy, basta Ivy yung apelido niya. So ngayon, nag-comment siya about sa morality. So ngayon, tinanggal siya ngayon sa roster ng Chicago Bulls. Pero hindi siya nagpatinag. Tinayuan niya yung kanyang pananampalataya. At ngayon, magpo-full time na yata, magpastor yata, nakalimutan ko yung kanyang pangalan, basta ang apelido niya Ivy. NBA player po siya. Tinanggal siya sa Chicago Bulls. Jaden Ivey. Ayan. Magaling yan na player sa Detroit Pistons na-trade sa Chicago pero wala na siya sa NBA. Pero naintindihan niya. Ito siguro kaparaanan ng Diyos. Wala na ako sa NBA. Full-time ako ngayon sa spreading the word of God. And then, naunawaan ng taong nagtataglay ng Espiritu ang kahalagahan ng lahat ng bagay. Ngunit hindi siya nauunawaan ng taong hindi nagtataglay ng Espiritu. Totoo po na hindi natin kayang abutin ang karunungan ng Diyos. But God can reveal His wisdom to us because we have the Holy Spirit. Naintindihan po natin? Sa katunayan, ito po, basahin natin. Napakaganda po ng sinabi sa kaduluduluan ng verse 9 sa verse 16. 1, 2, 3, go! Sino ang nakakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? Sino ang makakapagpayo sa Kanya? Ngunit nasa atin ang pag-iisip ni Kristo. Ang ganda, di ba? Hindi natin kayang abutin ang pag-iisip ng Diyos, but we can have the mind of God. Para maintindihan natin ang Kanyang pamamaraan, o para maintindihan natin yung karunungan ng Diyos, yung plano ng Diyos, yung layunin ng Diyos, we have the mind of Christ. Yes, minsan, mami-misjudge tayo ng mga tao because they do not understand the ways of God, the wisdom of God. Minsan, magtuturo tayo ng katotohanan that they will misjudge us. I-judge nila tayo na tayo judgmental. Okay lang. As long as naiintindihan natin ang karunungan ng Diyos at ang pamamaraan ng Diyos. At ito po'y applicable po sa buhay natin. Kung kayo po'y may mga plano, may mga pangarap po, wag po natin i-chapwera ang Diyos sa buhay natin. Yes, magpaplano ka, pero tandaan mo, mas maganda ang plano ng Diyos sa iyo. Yes, may pangarap ka, pero mas maganda ang pangarap ng Diyos sa iyo. At ang magandang bagay, kung yung plano mo at yung pangarap mo, magtagpo pareho. Diba? Kaya napakahalaga po pagtiwalaan natin ang karunungan ng Diyos, pagtiwalaan natin ang Kanyang pamamaraan. At bilang conclusion po, basahin natin, 1, 2, 3, go. Hindi natin abot ang karunungan ng Diyos, ngunit nasa atin ang Kanyang Espiritu. Dahil dito ay taglay din natin ang kaisipan ni Kristo. Kaya nga, sikapin natin na sundin ang karunungan at kaparaanan ng Diyos. Isa pong magandang halimbawa dito sa kaparaanan ng Diyos, si Arthur Demos po, Arthur Demos, ito yung kanyang itsura. Isa po siyang mayaman na negosyante noong 1930s, 1970s. Pero bago niya po marating yung pagiging mayaman, siya po isang Kristiyano, na philanthropist, tumutulong siya sa mga churches, nagpupondo siya para ma-spread ang gospel. Pero bago po siya dumating dun sa estado na established na ang kanyang kayamanan, dumating po sa punto ng buhay niya at negosyo niya ay nakaranas po siya ng bankruptcy. At para po mailigtas siya ang kanyang mga ari-arian, kailangan niya magdeklara ng bankruptcy. Kasi marami po siyang pinagkakautangan. Ito po yung mga pagkakamali po natin minsan, 'di ba may mga nakukulong dahil may nag-i-scam daw. Pero mag-iingat po tayo sa judgment, minsan po hindi talaga sila scammer, nalulugi lang. For example, ako po, negosyante ako. So ngayon, maghahanap ako ng mga investors. Bawa kayong apat nasa unahan. Invest kayo sa akin, 5 million, di 20 million na yon. Eh, ang problema, nalugi yung negosyo.
Ngayon, nahahabulin nyo ako. Ganun yung nangyayari. At minsan, nakakalungkot ba no? Minsan na nagagamit na scammer daw sila. Hindi, nalulugi lang talaga. Ang problema, yung sasalo doon, yung ako. Ganun po yung nangyari sa kanya. At para po siya medyo makarelease sa pressure, kailangan niya pong magdeklara ng bankruptcy sa gobyerno. No, hindi ko alam yung mga legal matters diyan, pero at least yun po yung pinaka mahabang labanan, legal battles yan, yung bankruptcy, at hindi niya mababayaran ng buo yung mga utang, may mga ganon. Pero instead of doing that way, at minsan nabasa niya yung Proverbs chapter 22 verse 1. Diba? So, good name is more desirable than great riches. Ang ginawa niya po, imbis na magdeklara siya ng state of bankruptcy para makarelease siya sa ilang mga legal, financial obligations, kinausap niya po isa-isa yung mga pinagkakautangan niya. Sugal na lang, bahala na kung patatawarin ako, papayagan ako. Ganun ang ginawa. To make the story short, hindi siya nagdeklara ng bankruptcy pero kinausap yung mga tao, pumayag naman. And then, at siya po yung nakabangon. At naging gabay niya po ang salita ng Diyos. Yun po yung isang bagay na gusto nating linawin. Yes, we have the Holy Spirit, pero ito po, huwag nating kakalimutan din. Ito yung pinaka-visible. We have the Word of God. We can know and understand the wisdom of God, not just because we have the Holy Spirit, but because we have the Bible, the Word of God. Therefore, mga kapamuso, magbasa po tayo ng Biblia dahil nandiyan dyan ang karunungan at gabay ng Diyos sa atin. Manalangin po tayo sapagkat sa pananalangin natin, mas nagiging sensitive tayo na marinig ang tinig, ang gabay ng Panginoong Diyos sa buhay natin. Prayer and the Word. Still, to understand, to know the wisdom of God, back to the basic tayo. Ano yung basic? Word and prayer. Mga kapamuso, tayo po tumayo at awitin po natin yung I stand in awe. Ang ganda po ng unang lyrics eh. Ano yung unang lyrics ng I stand in awe? Sabi, you are beautiful, beautiful beyond description. Yun yung ibig sabihin na uncontainable eh. You are beautiful beyond description. Sa Tagalog, napakaganda na hindi kayang i-describe, na hindi kayang maabot ng pag-iisip ng tao. Tapos sabi doon sa pangalawang bahagi, who can grasp your infinite wisdom? Sinong makakaunawa sa karunungan ng Diyos na hindi natatapos, walang limitasyong karunungan ng Diyos? Sino ang makakaunawa sa lalim ng pag-ibig ng Diyos? Kaya mga kapamuso, dahil alam na natin na ang karunungan ng Diyos, not just something to describe God, but it's something that we can be blessed na mararanasan natin. Pagtiwalaan po natin ang karunungan ng Diyos, kaparaanan ng Diyos. At idulog natin ang buhay natin sa Kanya. Ipagkatiwala natin ang buhay natin sa Kanya. May mga pagkakataon na minsan pinapayagan ng Diyos na bumagsak tayo. May mga pagkakataon na minsan maaring matanggal tayo sa trabaho, bumagsak tayo, ma-reject tayo, mag-fail tayo. Baka minsan, pamamaraan ng Diyos yan para ituwid ang iyong landas upang ikaw ay gabayan sa kaparaanan, sa kalooban ng Panginoong Diyos. Isang bagay po ang dapat natin gawin. We need to trust our God. We need to trust His ways. We need to trust His wisdom. Again, back to the basic. Pray so that you can become sensitive, discerning to the voice of the Holy Spirit, and read the Word of God so that we may know the wisdom of God through His Word.